Kung dumating ang araw na mawala ka sa memorya ng taong mahal mo, ipaglalaban mo pa rin ba ang pagmamahal mo kahit na hindi ka na niya nakikilala? O sasabay ka na lang sa agos ng buhay at hahayaang tuluyang ka nang mabura sa buhay at memorya niya? Anong gagawin mo para maalala ka ng taong pinakamamahal mo? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na kapag naramdaman mo na ang tinatawag nilang totoong pagmamahal, kahit kailan ay hindi na yon mawawala sa puso mo. Pwedeng dumating ang araw na unti-unting humina ang pandinig natin. Lumabo ang ating paningin, mawala ang panlasa natin, pero ang pagmamahal na minsan nating naramdaman para sa isang espesyal na tao kahit kailan ay hindi yun kukupas o mawawala. Kahit pa nga tuluyan na nating makalimutan ang lahat ng taong naging parte ng buhay natin. Papa Dudut, ako nga pala si Rod, 61 years old, taga Quezon Province at isang dating magsasaka. Laking bukid kasi talaga ako at sanay ako na nagbabanat ng buto bago pa sumikat ang araw hanggang sa lumubog ito. Wala akong ibang alam na gawin kundi ang magtanim ng palay at mga gulay noon. Kaya naman naisipan ko na ibahagi na rin ang kwento naming mag-asawa na sigurado akong kapupulutan ng maraming aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papa Dudut, bata pa lamang ay ulila na ako sa mga magulang. Tanging ang tiyahin ko na lamang na kapatid ng nanay ko ang kumupkop at nagpalaki sa akin. Pero hindi rin magaan ang buhay nilang pamilya dahil meron silang 11 anak ng asawa niya. Kaya naman nang makatapos ako ng grade 6 ay hindi na rin ako nagpumilit pa na tumuloy ng pag-aaral sa high school. Naghanap na lamang ako ng mapagkakakitaan para makatulong sa tiyahin ko. Nagsimula ako sa pagiging tagabantay at tagapaligo ng mga kalabaw sa lugar namin. Naging kargador din ako ng mga sako ng palay at gulay hanggang sa pasukan ko na ang pagsasaka noong nasa tamang edad na ako at kaya na rin ang pangangatawan ko. Papa Dudut, hindi madali ang buhay at trabaho naming mga magsasaka. Sa trabahong ito ko talaga nakasanayan na umalis ng bahay nang wala pang araw at umuwi ng palalim na ang gabi. Noong una ay halos sukuan ko na ang sakit ng katawan na nararamdaman ko sa araw-araw. Pero ang naiisip ko noon ay ano pa ba ang ibang trabaho na makukuha ko, grade 6 nga lang ang natapos ko. Kaya naman minahal at tinanggap ko na ng totoo ang trabaho ko bilang magsasaka. Ang hindi ko alam, eto rin palang trabaho ko ang magiging dahilan para matagpuan ko ang babaeng mamahalin ko sa panghabang buhay. Papa Dudut, nung una ay wala na talaga akong balak na mag-asawa o bumuo ng sarili kong pamilya. Nakita ko kasi sa mga pinsang ko na nag-asawa at nagkaroon ng mga anak kung gaano kahirap ang buhay at kung gaano sila nahihirapan. Pati na ang kanilang mga anak. Kung ako pa nga lang na mag-isa sa buhay ay hirap na. Ano pa yung magdagdag ako ng kasama ko sa buhay? Pero Papa Dudut, tila nagbago ang lahat ng mga plano ko nang makilala ko ang anak ni Mang Leo na si Julia. Bago lamang silang mag-ama sa lugar namin at masasabi ko na sobrang bait talaga ni Mang Leo. Noong minsan kasi na magkakwentuhan kami at nalaman niya ang tungkol sa kwento ng buhay ko ay sinabihan niya ako na pwede ko rin daw siyang ituring na parang tatay ko dahil wala naman akong kinagisnaan na ama. At noong araw na ipinakilala niya sa akin si Julia, kahit alam ko na medyo pabiro ang mga bilin niya tungkol sa pagpapaligaw niya sa anak niya, ramdam ko na istrikto talaga siya pagdating sa bagay na yon. Kaya nga matagal ko ring pinag-iisipan kung dapat ko bang ituloy ang plano kong panliligaw sa kanya.
Kaya lang papadudot mula nang makita at makilala ko nga si Julia ay hindi na talaga siya maalis-alis pa sa isipan ko. Palagi din akong may kaba na nararamdaman sa tuwing makikita ko siya na pilit kong hindi pinapahalata. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na nag-decide akong umakyat na ng ligaw sa babaeng napupusuan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, pinayagan na nga ako ni Mang Leo na ligawan si Julia at masasabi ko na hindi talaga naging madali ang lahat. Kung noon ay napakabait sa akin ni Mang Leo, bigla na lang nagbago ang pakikitungo niya sa akin mula nang magpaalam ako na liligawan ko ang anak niya. Hindi ko masasabing sumama ang ugali niya pero naging mas seryoso at istrikto siya sa tuwing magkasama kami sa trabaho at sa bahay nila. Marami rin siyang pinagawa sa akin kagaya na lamang ng pagsisibak ng kahoy para gawing panggatong nila sa pagluluto. Pag-iigib ng tubig mula sa poso na may 4 na kilometro ang layo mula sa bahay nila. At dumating din ako sa punto na kinausap ko ang mga pinsang kong lalaki para tulungan akong haranahin si Julia. Marami pa akong ginawa na mahihirap na bagay para lamang maligawan si Julia na hindi ko na iisa-isahin pa. Pero hindi ko yon ginawa dahil gusto yon ni Mang Leo at wala akong pagpipilian. Ginawa ko ang lahat ng yon para mapatunayan sa kanya na seryoso ako sa pagmamahal ko sa anak niya. Papadudot, habang tumatagal na mas nakikilala ko ng lubusan si Julia, ay mas lalo ko siyang minamahal. Marami kasing katangian sa kanya ang talaga namang kamahal-mahal. Matagal na rin pala siyang ulila sa nanay at tanging si Manong Leo na lamang ang kasama niya sa buhay. Kaya naman hindi ko masisisi si Manong kung sobra itong maghigpit sa kanya. Nangako naman ako kay Julia. Nagagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala ni Manong Leo na kahit kailan ay hindi ko sisirain. Papadudot, habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahigpit sa amin ni Julia si Manong Leo. Sinabihan niya pa ako na ayaw niya raw na magpapaabot ako ng gabi sa bahay nila at wala pang 1 oras kung payagan niya akong dumalaw sa kanila. Halos pinagawa din niya sa akin ang lahat ng mabibigat na gawain sa kanilang bahay. Pero hindi ako sumuko at mas lalo akong naging porsigido sa panliligaw ko sa anak niya. At pagkatapos nga ng 2 taon na panliligaw ko kay Julia, ay hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko. Dahil ibinigay na rin niya sa akin ang pinakaaasam kong oo para sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Papadudot, tumagal ng 3 taon ng relasyon namin ni Julia bilang magkasintahan bago kami nag-decide na magpakasal. Hindi naman na yon tinutulan pa ni Manong Leo dahil pareho na kaming nasa tamang edad ng anak niya. At sa araw ng kasal namin ay binigyan kami ni Manong Leo ng sariling bahay at lupa na pwedeng sakahan bilang regalo niya sa aming dalawa. Papadudot, naging napakasaya ng unang mga taon ng pagsasama namin ni Julia. Doon ko rin siya mas nakilala at mas lalong minahal. Noon ko rin po na-realize na hindi talaga nagkamali ang puso ko sa pagpili ng babaeng mamahalin nito. Sobrang maasikaso, malambing at mapagmahal na asawa kasi ni Julia. Palagi niya pa rin kaming dinadalhan ni Manong Leo ng pananghalian kahit pa ipinagbubuntis na niya ang unang anak namin. Hanggang sa makapanganak na nga siya at nasundan pa ng 3 ang mga anak namin. Papadudot, habang lumalaki ang mga anak namin ay mas lumalaki rin ang mga gastusin sa bahay. Nagsimula na kaming magipit at dahil ako ang padre di pamilya sa bahay ay ayokong masanay kami na palaging humihingi ng tulong sa tatay niya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makapag-abot ng sapat na pera kay Julia para sa bahay. At kung hindi man sapat ang perang inabot ko, si Julia naman ang gumagawa ng paraan para mapagkasya yon. At kahit gaano pa kami nagigipit na mag-asawa,
Kahit kailan ay hindi niya ako inaway o sinumbatan sa perang inabot ko sa kanya na para sa pamilya namin. Wala akong naririnig na reklamo sa kanya at pilit niyang pinagkakasya ang lahat para sa amin. Kahit malaki o maliit man ang inaabot ko sa kanyang pera, palagi lang siyang malambing sa akin, maasikaso at maalaga, Papa Dudut. Sinisigurado niya na pagdating sa bahay ay wala na akong ibang gagawin kung hindi ang magpahinga na lamang. Ganon siya kabait, Papa Dudut. Ganon kabuti ang asawa ko. Papa Dudut, isa sa mga bagay na minahal ko kay Julia ay ang pagiging sobrang maalalahanin at maalaga niya. Palagi niya akong inuuna at ang mga anak namin kesa sa sarili niya. Palagi niyang pinaparamdam na kami ang buhay niya. Kaya dapat ay mas palagahan namin ang aming mga sarili kesa sa kinikita kong pera sa trabaho. Papa Dudut, sabi nga nila ay walang hindi kakayanin ng mag-asawa. Basta nagtutulungan at sabay silang dalawa na nagsusumikap. Dahil pagkalipas ng halos 30 taon na pagsasama namin ni Julia bilang mag-asawa ay unti-unti nang gumaan ang buhay namin sa wakas. Napagtapos na kasi namin sa kolehiyo ang 2 anak namin at tumutulong na sila sa amin ni Julia sa mga gastusin sa bahay. Nang mga panahon na yon ay wala na nga akong mahihiling pa para sa pamilya namin, Papa Dudut. Dahil kahit paano ay nakikita ko na unti-unti na naming nalalampasan ang bawat pagsubok na ibinabato sa amin. Kaya nga hindi ko talaga makakalimutan ang magpasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ibinibigay sa amin, lalo na sa akin. Meron akong 4 na matatalino at masunuring mga anak. Meron pa akong mapagmahal at maalaga na asawa. Papa Dudut, akala ko ay pwedeng pangmatagalan ang kasiyahan na nararanasan namin at ng pamilya ko. At akala ko rin ay tapos na ang mga pagsubok na ibinigay sa amin upang kami ay mas lalong patatagin. Ang hindi ko alam ay magsisimula pa lang pala ang mas mabibigat na mga pagsubok. Papa Dudut, 2 linggo bago namin ipagdiwang ang aming 31st wedding anniversary ay nakatanggap kami ng isang napakasamang balita. Umuwi kasi noon ang tatay ni Julia sa Bicol at nalaman na lang namin na nasa biyahe pa lamang ay binawian na ito ng buhay dahil biglang inatake sa puso. Papa Dudut, hindi naging madali para kay Julia at sa pamilya namin ang nangyaring yon kay Manong Leo. Alam ko kasi kung gaano kamahal na ang asawa ko ang biyenan ko. Bago pa ako dumating sa buhay niya ay silang 2 na ang magkasama. Kaya naman dinamayan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pinaramdam ko at ng aming mga anak sa kanya na marami pa kaming nagmamahal sa kanya. Hanggang sa inabot nga ng 1 taon bago unti-unting natanggap ni Julia ang pagkawala ng tatay niya. Papa Dudut, kahit na anong pangungumbinsi ang gawin ko o ng mga anak namin ay ayaw niya talagang pumayag na magpa-check up. Nang mailibing kasi si Manong Leo ay nalaman namin na may mga utang pala siyang naiwan sa iba't ibang tao. Medyo malalaking halaga rin yon kaya kinakailangan namin na unti-unti na ring bayaran. Papa Dudut, habang tumatagal ay napapansin ko na mas lalong lumalala ang pagiging makakalimutin ng asawa ko. Ilang beses na siyang nagsasaing ng walang laman na tubig ang kaldero. Ilang isda na rin ang nasusunog sa tuwing siya ang nagluluto. At madalas din ay nakikita ko siya na nakatingin sa malayo na parabang may malalim na iniisip. May mga oras din na maalimpungatan ako sa madaling araw na wala siya sa tabi ko. At makikita ko na lamang siya na nakatayo lang sa may harap ng lababo namin. Nang lapitan ko siya noon ay tinapik sa balikat ay tila nagising siya mula sa pagkakahimbing. At ako pa ang tinanong niya kung bakit daw kami parehong nasa kusina.
Papadudot, ayoko sanang isipin na may mali na talagang nangyayari sa asawa ko. Lalo na at habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang mga kakaibang kinikilos niya. At dahil nga ayaw niya pa rin talaga na magpa-check up sa doktor, gabi-gabi ko na lang na isinasama sa mga panalangin ko na sana ay bumalik na sa dating sigla ang asawa ko. Papadudot, hindi ko alam kung nagkataon lang ba na noong mga sumunod na araw ay nagsimula na muling maging maayos ang kinikilos ng asawa ko. Paminsan-minsan ay may nakakalimutan pa rin siyang gawin pero hindi na umaabot sa punto na nagsasayang siya ng bigas lang ang laman ng kaldero. Kahit paano tuloy ay nababawasan na ang mga pag-aalalang nararamdaman ko para sa asawa ko. Kaya hindi ko na rin siya muli pang pinilit na magpatingin sa doktor, Papadudot. Batid kong meron talagang dinaramdam ang asawa ko pero pilit niyang kinakaya ang lahat at sinasarili niya. Kilala ko din kasi siya bilang isang matapang at independent na babae. Yung tipo na ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao kahit pa nga sa amin na pamilya niya. Kaya mas gusto niya na siya ang nagdadala sa amin at nag-aalaga at nag-aasikaso. Pero Papadudot, nangako kaming dalawa sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. Kaya sa pagkakataong ito, ako naman ang handa na mag-asikaso at mag-alaga sa kanya kung kinakailangan. Papadudot, halos umiyak na ako sa harapan ng asawa ko bago niya ako nakilala. Nang makita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa sahig na basa ng ihi niya, ay naiyak na rin siyang yumakap sa akin habang paulit-ulit na humihingi ng pasensya. Wala raw siyang maalala sa lahat ng nangyari at napakasakit lang daw ng kanyang ulo. Pinatahan ko naman siya at pilit na pinakalma dahil iniisip ko noon na baka lalong mapasama sa kanya ang ginagawa niyang pag-iyak. Papadudot, ng araw na yon ay tuluyan ko nang nakumbinsi ang asawa ko na magpatingin sa doktor. At noon nga din ay nalaman namin na meron siyang early onset Alzheimer's disease. Isang uri ng sakit ng pagkalimot na pwede raw niyang namana mula sa mga magulang niya. Isa rin daw na pwedeng naging dahilan ng maagang paglabas ng mga sintomas ng sakit na yon ay ang labis na stress at kalungkutan niya mula sa pagkawala ng kanyang tatay. Papadudot, sa pagkakataon na ito ay hindi po talaga naging madali sa aming pamilya. Lalo na sa aming mag-asawa ang sitwasyon namin dahil sa sakit ng asawa ko. Hindi na kasi siya pwedeng maiwan ng matagal sa bahay nang walang ibang kasama. Hindi rin siya pwedeng lumabas o kahit na pumunta sa palengke na siya lang mag-isa, at ang pinakamahirap na parte sa lahat ay yung mga oras na hindi niya talaga kami nakikilala. Papadudot, sa tuwing susumpungin ng sakit ng asawa ko ay ako ang palagi niyang pinakaunang naaalala at nakikilala. Ako lang din ang nakakapagpakalma sa kanya sa tuwing nagwawala siya at madalas ay nauuwi yon sa mahigpit na yakap at iyakan. Papadudot, aaminin ko na nahihirapan po talaga ako sa nangyayari sa asawa ko. Mabuti sana kung ako lang ang naapektuhan. Pero pati na rin ang mga anak ko. Ang dalawang bunso kasi namin ay nasa kolehiyo na at malaki na rin ang gastusin para sa kanilang pag-aaral. Mabuti na lang talaga at malawak ang pangunawa ng dalawa kong naunang anak na nagtatrabaho na dahil sila ang gumagastos para sa pangmatrikula ng kanilang mga kapatid. Kaya lang dahil pagod sila sa trabaho ay nagiging mainitin ang ulo nila pagdating sa nanay nila. Lalo na kapag hindi sila naaalala nito at pilit na pinapaalis ng aming bahay. Pinapaliwanag ko naman sa mga anak ko na sana ay mas lawakan pa ang kanilang pangunawa sa kanilang nanay. Dahil kahit naman ang asawa ko ay hindi gusto ang nangyayari sa kanya. Madalas din ay ako lang ang nag-aasikaso sa asawa ko, Papadudot. Kapag naiihi siya sa aming higaan
kapag nadumi siya sa kanyang salwal at kapag halos wala na talaga siyang nakikilala sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Nakakapagod talaga ang sitwasyon ko bilang asawa niya. Pero nangako ako sa sarili ko na hindi ko susukuan ang asawa ko kahit na ano pa ang mangyari. At tutuparin ko ang pangako na binitawan namin sa isa't isa noong araw na ikinasal kaming dalawa. Papa Dudut, lumipas ang 1 taon na nakasanayan na namin ang sakit ng asawa ko. Alam ko na ang mga dapat kong gawin para pakalmahin siya sa tuwing nagwawala siya, hanggang sa makilala niya na kami ng mga anak niya. Nakapag-adjust na rin kaming lahat sa bahay kung paano alagaan ang asawa ko, lalo na ngayon na hindi siya madalas na sinusumpong ng sakit niyang pagkalimot. Papa Dudut, kahit paano rin ay nagagawa na naming maging masaya at mag-celebrate ng mga espesyal na okasyon. Kaya akala ko ay pwede na kaming muling bumalik sa dati naming masayang pamilya. Pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Dahil kung kailan naman naging muling magaan ang sitwasyon para sa aming pamilya, ay muli ring susubukin ang aming katatagan. Papa Dudut, na stroke po ang asawa ko na kaagad naming isinugod sa ospital. At halos umiiyak akong nagwala nang sabihin sa amin ng doktor na comatose ang asawa ko at kung magising man siya ay baka hindi na rin magtagal ang kanyang buhay. Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon ay hindi ko sinukuan ang asawa ko. Sinabi ko sa mga doktor na maghihintay ako na muling magising ang asawa ko at alam ko na malalampasan pa niya ang taning na ibinigay sa kanya ng doktor. Mula nga noon ay hindi na ako umalis pa ng ospital at araw-araw din akong pumupunta ng chapel para makiusap sa Diyos. Nadugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Dahil, Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung handa na ba akong mawala sa akin ng asawa ko. Kung handa na ba akong iwanan niya ako. Sa loob ng mahigit na 30 taon ay siya ang naging buhay ko. Si Julia ang nagbigay ng dahilan para sa akin na magkaroon ng mga pangarap at masayang buhay. At ngayon pa lamang ay hindi ko nakakayanin kung mawawala ang nag-iisang dahilan na yon mula sa buhay ko. Papa Dudut, 3 araw lang pagkatapos ng naging pag-uusap namin ay kinuha na rin po siya sa amin ng poong may kapal. Napakahirap po sa totoo lang dahil kahit kailan ay hindi ko naisip na mauuna pa siyang mawala sa akin. Nasanay ako na palagi siyang nandyan lamang sa tabi ko at inaalagaan ako. Kahit pa nga po bumaliktad ang sitwasyon namin at dumating sa point na ako nang nag-aalaga sa kanya ay hindi ako nagreklamo. Mas gusto kong alagaan siya basta makasama ko lang siya ng mas matagal. Pero hindi pala talaga pwede na makasama mo ng habang buhay ang taong pinakamamahal mo. Dahil kahit gaano pa katibay ang pagmamahalan ninyo para sa isa't isa ay tadhana na mismo ang gagawa ng dahilan upang magkahiwalay kayo sa paraan na alam niya. Naisip ko tuloy noon kung bakit pa ba tayo nakakaramdam ng pagmamahal? Kung sandali lang naman tayong magiging masaya at mas matagal pa ang paghihirap na mararanasan natin kapag kinuha na sa atin ang mahal natin. Papa Dudut, mula nang mailibing ang asawa ko ay hindi na ako naging palakibo sa mga anak ko. At aaminin ko na napakalaki din ang nagbago sa aming bahay. Nawala na ang sigla at masasayang tawanan na palaging naririnig sa tuwing sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Nawala na ang pagmamahalan na dati ay umiikot sa 4 na sulok ng bahay. At lahat ng yon ay nangyari dahil nawala na ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aming tahanan. Papa Dudut, hindi naman talaga ako paladasal na tao noon. Pero mula nang magkasakit ang asawa ko at maospital,
Hanggang sa kunin na nga siya sa amin ay paulit-ulit akong nananalangin at humihiling na sana ay hindi na rin magtagal ang buhay ko upang magkasama na kaming dalawa ng asawa ko. Papa Dudut, alam kong tama naman ang lahat ng sinabi ng anak kong si Wendy. Kung nakikita lamang ako ng nanay niya na nakakulong sa matinding kalungkutan dahil sa pagkawala niya ay hindi siya matutuwa. At pwede niya ring ikalungkot ang nangyari sa amin kung nasaan man siya ngayon. Papa Dudut, bago tuluyang mamaalam sa amin noon ang misis ko ay sinabihan niya ako na magbitaw raw ako ng isang pangako sa kanya. Pangako na kakayanin ko ang lahat ng hirap at sakit sa oras na mawala na siya. Papa Dudut, nagbitaw ako ng pangako ng araw na yon para lamang mapanatag ang loob ng asawa ko. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko tutuparin ang pangako na yon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na kahit kailan ay hindi ko na makakasama pa ang pinakamamahal kong asawa. Papa Dudut, kahit gaano kabigat para sa akin ang lahat ay nag-decide na akong tulungan ang sarili ko. Nakalimutan ang sakit dahil sa pagkawala niya. Ayaw ko rin kasi na maramdaman ng mga anak namin na dalawa kami ng asawa ko na nawala sa kanila. Kaya kinabukasan nga ay sinimulan ko nang mag-move on sa pamamagitan ng paglilinis ng kwarto naming mag-asawa. At habang inaayos ko ang mga gamit niya ay nakakita ako ng isang sulat na alam kong siya ang may gawa. Binuksan ko ang sulat na yon at binasa. Nalaman ko na sinulat pala niya yon pagkatapos na naging unang check-up niya sa doktor niya. Ang sabi niya sa sulat ay humihingi siya ng tawad para sa mga araw na hindi niya maalala kung sino ako at ano ako sa buhay niya. Sinabi din niya na hindi siya nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama sa panghabang buhay. Na araw-araw siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil dumating raw ako sa buhay niya. Kung sakali man daw na dumating ang araw na hindi na raw talaga bumalik ang kanyang memorya, hindi ibig sabihin noon ay hindi na rin babalik ang pagmamahal niya para sa akin. Dahil sigurado raw siya na mawala man ang lahat ng kanyang memorya. Hinding-hindi naman mawawala ang pagmamahal niya para sa akin. At sa huling parte ng sulat na yon ay nangako siya na sa oras na mauna man siyang mawala sa akin at nagkaroon siya ng pagkakataon na makita niya ang Diyos sa langit. Hihiling daw siya na paulit-ulit na sana ay ako pa rin ang lalaking ibibigay sa kanya ng Diyos upang mahalin at pangakuan ng habang buhay. Papa Dudut, nang matapos kong basahin ang sulat ng asawa ko ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko na umiiyak habang niyakap ang papel na hawak ko. Muli kong naramdaman ang bigat at sakit dahil sa pagkawala niya. Pero nangako ako ng araw na yon na gagawin ko ang lahat para kahit paano ay hindi na malungkot ang asawa ko sa tuwing makikita niya ako mula sa langit. Na ipapakita ko sa kanya na kinaya kong magpatuloy sa buhay at tuparin ang pangako sa kanya bago siya mawala. Papa Dudut, may 2 taon na rin pong nakakalipas mula nang mawala ang misis ko. At aaminin ko na hanggang sa ngayon ay nahihirapan pa rin ako sa tuwing gigising ako sa umaga at mapagtatanto ko na hindi ko nakatabi ang asawa ko. May mga umaga rin at gabi na umiiyak ako dahil miss na miss ko na siya. Nahihirapan pa rin ako hanggang sa ngayon pero pilit kong kinakaya ang lahat. Dahil alam ko na darating ang araw na muli kaming magkikita ng babaeng una at huling mamahalin ng puso ko. Muli kaming bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkasama at maging masaya hindi lang sa mundong ito, kung hindi pati na rin sa kabilang buhay. Papa Dudut, sobra-sobra akong nagpapasalamat para sa pagkakataon na ibinigay ninyo upang maibahagi po ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig
sa Barangay Love Stories. Alam ko na marami ang nalulungkot ngayon sa naging katapusan ng kwento namin at marami rin ang umaasa na sana ay mahanap nila ang taong handa silang mahalin hanggang sa kabilang buhay. At ang maipapayo ko lang po sa mga kapuso natin na patuloy na naghahanap para sa kanilang tunay na pag-ibig. Huwag niyo pong hanapin ang taong nakalaan para sa iyo. Dahil ako kahit kailan ay hindi ko hinanap ang asawa ko. Kusang gumawa ng paraan ng tadhana upang magkakilala at magkalapit kaming dalawa para magmahalan. Kaya naniniwala ako na bawat isa sa atin dito sa mundo ay may nilaan ng Diyos na isang tao na darating sa buhay natin para gawing makulay at masaya ang malungkot nating mundo. Maghintay lamang tayo ng tamang oras at sana kapag dumating na yon ay huwag nating sayangin ang bawat minuto na pwede nating makasama ang taong mahal natin. Dahil hindi man totoo ang panghabang buhay na pagsasama. Totoo naman ang panghabang buhay na pagmamahalan. Rod.